Nang namatay ang aking anak, inakala kong tapos na ang pinakamasakit. Ngunit hindi, ang pinakamalupit na bahagi ay nagsisimula pa lamang. Ang aking manugang na si Clara, na maihawak na mahigit 5 bilyon, ay itinapon ako sa bahay na binuo namin ng paunti-unti. Sinabihan niya akong mawala, na mamatay tulad ng isang lumang aso. Ang hindi niya naisip ay si Julian, ang aking anak, ay nag-iwan ng isang tahimik na bitag, isang lihim na kayang sirain ang lahat ng kanyang ambisyon. Isang lihim na natuklasan ko ng huli na, ngunit sa tamang panahon para makita siyang lumuhod. Kung naramdaman mo na ang pagtataksil ay pinakamasakit kapag galing sa pamilya, manatili ka. Dahil ang maririnig mo ay hindi lang ang aking kwento, maaari rin itong maging iyo. Kinabukasan matapos naming ilibing ang aking anak na si Julian, ang brownstone sa Makati ay mas tahimik kaysa dati. Hindi ito ang magalang na katahimikan ng pagluluksa, kundi isang malamig, marupok na katahimikan na nagbabantang mabasag sa pinakamaliit na galaw. Umupo ako sa silyang gawa sa balat na binili namin sa isang antique shop sa Calle Legazpi, at bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng kanyang kawalan. Ang araw ay sumasala sa mga bintana, nagpapailaw sa mga poste ng yakal na inilagay namin gamit ang aming sariling mga kamay. Ang amoy ng lumang kape ay nananatili pa rin sa aklatan na binuo namin ng aklat-aklat. At sa silong, ang ugong ng mga server na nagpapagana sa kumpanya ng teknolohiya na nilikha niya mula sa wala ay patuloy pa rin. Biglang, ang tiklop ng takong ni Clara sa sahig ay umalingaw-ngaw tulad ng mga martilyo sa aking dibdib. Bumaba siya sa pangunahing hagdanan, hindi nakaitim, hindi nagluluksa, kundi nakasuot ng cream-colored pantsuit na tila bagong labas sa isang bautike sa Calle Salcedo. Ang kanyang makeup ay walang bahid dungis, ang kanyang tingin ay matalim. Nilampasan niya ako nang hindi man lang sumusulyap, nag-iwan ng bakas ng mamahaling pabango na tila tinutuya ang mabigat na grief sa hangin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang umungol ng mga utos sa matigas na boses. Kailangan kong mangyari ang pagbebenta ng mga shares ngayon bago matapos ang quarter. Walang sentimentalidad. Ang nakaraan ay nakaraan. Pakiramdam ko ay isa akong lumang kasangkapan, isang naninilaw na litrato na walang gustong isabit. Hindi pa tapos ang lamay at pinag-uusapan na niya ang tungkol sa liquidity, tungkol sa mga tubo, tungkol sa paglilipat ng bilyon-bilyong piso na parang mga butil sa isang sako. Kinabukasan, ipinatawag kami ni Ginoong Reyes, ang abogado ng pamilya sa loob ng mahigit 20 taon. Umupo kami sa isang maluwag na conference room na amoy papel at lumang balat. Kilala ko na siya mula pa ng bata pa si Julian, nagsusulat ng mga ligaw na ideya sa mga dinner napkins. Tiningnan ako ng abogado ng may awa, ngunit isinuot niya ang kanyang salamin at nagsimulang basahin ang testamento. Umupo si Clara ng tuwid na may kumpiyansa ng isang si. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa mesa ng walang bakas ng sakit. Ang mga clause ay malinaw. Lahat ng shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyon. Ang mga bank account, ang mga mamahaling kotse, ang bahay, lahat ay napunta kay Clara. Ang aking pangalan ay lumabas lamang ng isang beses. Sa aking ina, si Elena Ramos. Iniiwan ko ang aking walang hanggang pasasalamat sa pagiging aking unang guro at aking role model sa buhay. Pakiramdam ko ay nahirapan akong huminga. Hindi dahil sa pera. Hindi ko kailanman inalala iyon, kundi dahil nabawasan ako sa isang footnote sa kwento ng sarili kong anak. Si Clara, gayunpaman, ay naglabas ng isang maliit, halos hindi nakikita ng ngiti. Ngunit ito ay mabigat sa tagumpay. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi niya ako nakikita bilang kanyang biyenan o bilang bahagi ng pamilya. Nakita niya ako bilang isang balakid. Nang kami ay bumalik sa bahay, tuluyang natanggal ang maskara. Nagsimulang maglakad si Clara sa mga silid na may mga mata ng isang inspektor, itinuturo ang kanyang daliri sa mga litrato, mga aklat, mga alaala. Lahat ng ito ay kalat. Lilinisin natin ito. Kailangan natin ng isang modernong estilo. Huminto siya sa harap ng aklatan, ang santuwaryo ni Julian, kung saan niya itinago ang kanyang mga unang edisyon, ang kanyang mga notebook na puno ng ideya, ang kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Ito ay ibebenta rin. Siguradong maihalaga ito.
Nagring ang kanyang telepono, sinagot niya ito sa speaker, at nang may nerbiyos na tawa, sinabi niya, kumpirmado. 5 bilyon hindi kasama ang ari-arian. Ako na ang nag-iisang may-ari ngayon. Mayroon akong ganap na kontrol. Tinitigan niya ako habang sinasabi niya ito na parang nagdidiin ng kutsilyo. Ito ang kanyang paraan ng pagmamarka ng kanyang teritoryo, ng pagbabala sa akin na wala na akong lugar doon. Nang gabing iyon, alam kong nagsisimula pa lamang ang bagyo. Kinabukasan, sumilong ako sa aklatan. Ang silid na iyon ay higit pa sa kahoy at aklat. Ito ang buhay na alaala ng aking anak. Kami ni Julian ang naglagay ng mga shelves, gamit ang aming sariling mga kamay, gamit ang mga oak boards na binili namin mula sa isang reclaimed lumberyard sa labas ng lungsod. Doon kami nagdiwang nang makita ko ang isang bihirang edisyon ng Asimov para sa kanyang ika-20 kaarawan. Ang espasyong iyon ay amoy papel, tinta, at hapon ng kape at pastries, habang nangangarap kami kung ano ang kanyang makakamit balang araw. Ginagapang ko ang aking mga daliri sa mga spine ng mga aklat na parang may nagpapahid ng mga sugat na hindi kailanman gumagaling. Nang bumukas ang pinto, ang tunog ay umalinggaw tulad ng isang putok ng baril. Lumitaw si Clara, na sinamahan ng 2 malalaking lalaki na may mga bisig na parang mga puno at malamig na mga mata. Hindi sila kamag-anak o kaibigan. Mas mukha silang mga bouncers o hired muscle. Nakasuot siya ng pangdisenyo na athletic wear, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang walang bahid dungis na ponytail. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal. Dito, anunsyo niya sa matatag na boses, hindi ako sinasadyang. Ang silid na ito ay walang silbi. Lahat ng ito ay patay na bigat. Mga lumang aklat, madilim na kahoy, maalikabok na alaala. Gusto ko ng espasyo para sa aking mga makina, ang treadmill, ang mga weights. Darating sila sa Biyernes. Lumapit ako ng mahinahon, hawak pa rin ang isang aklat. Clara, ang silid na ito ay hindi kalat, sabi ko sa matatag na boses. Ang esensya ni Julian ay narito. Ang kanyang alaala ay nabubuhay dito. Tumingin ang 2 lalaki, hindi komportable, na parang naintindihan nila na may banal na malapit ng lapastanganin, ngunit naglabas siya ng maikli, malupit na tawa. Alaala? Ang mga alaala ay hindi nagbabayad ng bayarin, Elena. Hindi ko gusto ang mga alaala. Gusto ko ng isang modernong gift fee. Lumapit siya sa akin, ang kanyang pulang pininturahan na kuko ay halos dumampi sa aking mukha. Pagod na akong panoorin kang maglakad-lakad sa bahay na ito na parang multo, hinahawakan ang lahat na parang iyo. Ito ang bahay ko ngayon. Naintindihan mo? At ikaw? Wala kang lugar dito. Nanatili akong tahimik. Hindi ko hahayaan ang sarili kong bumaba sa kanyang lebel sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit sa loob ay humigpit ang isang malamig na buhol sa aking dibdib. Pagkatapos ay dumating ang mga salita na hindi ko kailanman malilimutan, ang mga nakaukit sa aking alaala tulad ng isang marka. Umalis ka. Pumunta ka at mamatay sa kalye sa isang tambakan kung saan ka nabibilang. Nang may matalim na galaw, inutusan niya, ilabas niyo siya. Lumapit ang 2 lalaki, hindi nang may puot, kundi nang may mekanikal na kawalang interes ng isang naglilipat ng lumang kasangkapan. Hinawakan nila ako sa mga braso. Hindi ako lumaban. Walang saysay. Nakita ko lamang ang huling tingin sa aklatan, sa silya sa tabi ng bintana, kung saan madalas umupo si Julian upang magbasa. Sumara ang oak door sa likuran ko, at pakiramdam ko ay tinanggal ako mula sa kanyang puso. Isang lumang maleta ko ang naghihintay sa hallway, nakaimpake na. Nakilala ko ang amoy ng aking mga damit sa loob, nakaayos ng may malamig na kahusayan. Nag-impake sila para sa akin na parang may nagtatapo ng basura. Itinulak nila ako patungo sa pasukan. Sumara ang malaking pintuan ng bahay sa likuran ko, at narinig ko ang pagpihit ng deadbolt na may metalikong click na tunog ng isang huling paghatol. Nagsimulang umulan sa hardin sa harap. Nakatayo ako roon na basang-basa, ang maleta sa aking paanan. Sa harap ko ay ang bahay na binuo namin ni Julian, brick githe brick, stone eve stone.
Naalala ko ang araw na iyon 20 taon na ang nakalipas ng kami ay mga teenager pa lamang at sabay naming itinanim ang punong ash na ngayon ay napakalaki sa harap ng facade. Isang araw ay ipagtatayo kita ng malaking bahay, inay, sabi ni Julian noon, isa na palaging magiging atin. Ang pangakong iyon ang tunay na itinapon ni Clara sa kalye. Hindi ang bilyon-bilyong piso o ang mga pader ng brownstone. Ito ang salita ng isang anak sa kanyang ina. Naghalo ang mga luha sa ulan. Nilamig ako hanggang sa buto. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na mas matigas ang nagsisimulang gumising. Ang sakit ay dahan-dahang nagbabago sa isang malamig na kalinawan. Isang dilaw na taxi ang huminto. Ang driver, isang binata na may mabait na mukha, binuksan ang trunk ng walang tanong. Saan po, ma'am? Kinuha ko ang maleta at sumakay. Sa Beacon Motel sa highway, sabi ko sa kanya. Ito ay isang diskretong lugar, ang uri ng lugar na pinupuntahan mo kapag ayaw mong makita. Habang kami ay nagmamaneho sa ulan, ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga lusak na parang mga multo. Sa bawat pag-swipe ng windshield wipers, narinig ko ang isang boses sa loob ko. Ngayon, ano? Ngayon, ano? Ang hindi ko alam sa sandaling iyon ay nakita na ni Julian ang lahat at na si Clara ay malapit nang bumagsak sa isang bitag na siya mismo ang magpapagana. Ang silid sa Beacon Motel ay amoy basa at lumang sigarilyo. Ang bedspread ay magaspang. Ang lampara ay halos hindi makapagbigay ng dilaw na bilog sa nightstand. Sa labas, ang ulan ay humahampas sa semento ng may monotonous na ritmo na parang sinusubukang patulugin ako sa aking pagkatalo. Umupo ako sa kama, ang aking maleta ay bukas sa tabi ko. Mayroon akong 2 palit na damit, ilang kulubot na litrato, at isang sweater na ibinigay sa akin ni Julian noong isang taglamig. Iyon na lang ang natitira sa akin. Binuksan ko ang lampara, kinuha ang aking cellphone, at tiningnan ito sandali. Naisip kong tawagan ang isang kaibigan, isang kapitbahay, ngunit pinigilan ako ng pagmamataas. Hindi ko kayang isipin na makita nila ako bilang isang matandang itinapon sa kalye ng sarili niyang manugang. Ang katahimikan ay nabasag ng pagring ng telepono. Ang pangalan sa screen ang nagpatigil sa aking paghinga. Ginoong Reyes. Sinagot ko ng may pinakamatatag na boses na kaya kong gawin. Magandang gabi, Ginoong Reyes. Elena, sagot niya, ang kanyang tono ay mix ng solemn at nag-aalala. Tatawagan sana kita. Kailangan nating mag-usap. Natahimik ako ng ilang segundo. Ang huling beses na nakita ko siya, binasa niya ang isang testamento na nagpawi sa akin bilang isang ina. Ngayon ang kanyang boses ay tunog iba, halos parang may binabantayan siyang mabigat na lihim. Ano ito? Tanong ko. Bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Si Julian ay napakatalino. Alam mo iyan ng higit kaninuman. Plinano niya ang kanyang mga business ventures tulad ng isang laro ng chess. At pinlano rin niya kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang mawala. Naramdaman ko ang kiliti na tumakbo sa aking katawan. Sinasabi mo bang ang testamento na binasa namin ay hindi ang buong kwento? Tama. Ang binuksan sa aking opisina ay ang unang layer lamang. Nag-iwan si Julian ng karagdagang mga instruksyon, isang selyadong sobre, at isang contingency clause, ngunit hindi ko maaaring ihayag ang mga ito hanggang sa matugunan ang isang tiyak na kondisyon. Ang aking puso ay kumakabog. Anong kondisyon? Na ikaw ay pinilit na umalis sa bahay, Elena. Na ipinakita ng kanyang asawa ang kanyang tunay na kulay. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking noo. Nakita na ng aking anak ang lahat. Alam niya kung sino si Clara bago ko pa nalaman. Nagpatuloy ang abogado, tinawag ito ng iyong anak na character test. Nais niyang bigyan si Clara ng pagkakataong pumili ng maayos, upang patunayan na siya ay karapat-dapat sa kanyang tiwala. Ngunit alam din niya na kung siya ay mabibigo, ang kanyang pamana ay kailangang protektahan. At kailangan kang protektahan. Ang silid ng motel ay tila lumiliit sa akin. Ang ugong ng murang mini-fridge lamang ang pumutol sa katahimikan. Kaya, nautal kong sabi, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Nangangahulugan ito na hindi ka iniwan ng iyong anak na walang-wala.
Nag-iwan siya ng isang pangalawang testamento na nakatago, naghihintay ng tamang sandali. At dumating na ang sandaling iyon. Natahimik ako. Isang mix ng pagmamataas, kalungkutan, at galit ang humigpit sa aking dibdib. Hindi lamang binuo ni Julian ang isang kumpanya na may 5 bilyon. Binuo rin niya ang isang plano upang ilantad ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Binaba ng abogado ang kanyang boses na parang natatakot na may nakikinig. Kailangan mong manatiling tahimik ng ilang araw. Huwag kang sasagot ng tawag mula kaninuman. Huwag kang lalapit sa iyong mga kaibigan. Kay Clara, dapat kang nawala. Talunan. Kailangan niyang maniwala na siya ang nanalo. Sa ganoon lamang siya mahuhulog sa bitag ng kanyang sariling ego. Bumalik ako sa kama, nakatingin sa kisame na may batik ng tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi ako nakaramdam ng pagkatalo. Pinagkatiwalaan ako ng aking anak. Iniwan niya ako ng isang bahagi upang laruin. Ano ang gagawin mo, Ginoong Reyes? Tanong ko. I-freeze ko ang mga account at asset na binabanggit ang mga legal na pormalidad. Lahat ay ayon sa libro. Akalain ni Clara na siya ay isang reyna, ngunit walang treasury. Dahan-dahan, magsisimula siyang mawala ng pag-asa. At doon ka papasok. Ibaba ko ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Sa nightstand, ang cellphone ay nagliliwanag tulad ng isang kandila sa dilim. Huminga ako ng malalim. Nag-iwan si Julian ng isang plano. At ngayon ay ang aking turn. Upang maging matyaga, maging malakas, upang hintayin ang perpektong sandali. Nang gabing iyon, sa isang murang roadside motel room, alam kong hindi na ako isang talunang matanda. Ako ang tagapangalaga ng pamana ng aking anak. Sa loob ng 3 araw, sinunod ko ang mga instruksyon ni Ginoong Reyes. Hindi ako sumagot ng tawag. Hindi ako kumontak ng sinuman. Wala akong ipinakitang palatandaan ng buhay. Kay Clara, ako ay isang sirang matanda na nawala sa ulan. Samantala, sa brownstone sa Pasig, nagsimula siyang kumilos na parang isang bagong koronang reyna. Si Ginoong Reyes, sa kanyang tuyong boses, ay nagulat ng bawat galaw niya sa akin sa pamamagitan ng mga diskretong tawag mula sa kanyang opisina. Sa unang araw, nagwalis si Clara sa mga boutique sa Calle Jupiter na parang ito ang kanyang bagong playground. Mga handbag, designer dresses, mga relo na nagkakahalaga ng higit sa isang kotse. Hindi siya bumibili. Hinahatak niya ang mga salesperson sa likuran niya, inuutusan silang i-hold ang lahat, kumbinsido na umaapaw ang kanyang mga account. Sa pangalawang araw, lumabas siya sa isang luxury car dealership sa Bonifacio Global City. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga presyo, itinuro lamang ang isang bright red Ferrari at sinabi, "Yan. I-hold mo para sa akin." I-transfer ko ang natitira sa sandaling mailabas ang aking mga funds. Nag-iwan siya ng deposit gamit ang kanyang credit card, nakangiti na parang pag-aari niya ang mundo. Ang salesman, tuwang-tuwa, ay nagbigay sa kanya ng isang complimentary keychain, ngunit ang kanyang masterstroke ay dumating sa 3 gabi. Isang party sa bahay, ang una mula nang mamatay si Julian. Mga caterers, isang easy, French champagne, mga tray ng kanip na tila galing sa isang 5-star hotel. Puno ang mansyon ng mga bagong mukha, mga kaibigan na hindi ko nakita noong buhay pa ang aking anak, mga oportunistikong negosyante, mga babae na nakasuot ng scandalous dresses, mga kabataan na nagtatoast na parang tumutubo ang pera sa mga pader. Naghari si Clara sa kanilang lahat, nagtataas ng baso ng mamahaling alak at inuulit sa sinumang gustong makinig, "Ako ang nag-iisang tagapagmana. Lahat ay sa akin." Nang gabing iyon, isang kakilala, isang taong nakakaalala pa rin kay Julian ng may paggalang, ang nagtanong sa kanya, "At ang iyong biyenan, Clara, nasaan si Elena?" Nagkunwari siyang bumuntong hininga, inilalagay ang isang kamay sa kanyang dibdib na parang isang soap opera actress. O, ang kawawang babae ay hindi nakayanan ang presyon. Sabi nila ay nag-check-in siya sa isang nursing home sa Laguna. Kawawang kawawa. Hindi lang siya para sa mundong ito. Nang marinig ang ulat na iyon mula sa investigador ng abogado, hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng awa dahil sa kanyang kayabangan,
Hindi naintindihan ni Clara na ginagampanan niya ang eksaktong papel na inasahan ni Julian para sa kanya. Ang babaeng nabulag ng ambisyon na hindi makita ang gilid ng bangin. Ang pinakamagandang bahagi ay sumunod. Sa ika-4 na araw, matapos ipagsigawan ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan mula sa mga bubong, sinira niya ang unang crack sa kanyang imperyo. Ito ay sa isang trendy coffee shop sa Malate. Umorder si Clara ng isang mamahaling latte at isang hiwa ng artisanal cake. Kinuha niya ang kanyang black card, swiped ito ng nakangiti, at sinabi ng cashier sa mababang boses, "Paumanhin po, ma'am." "Decline po." Tumawa siya ng may paghamak. "Pakisubukang muli, binata." "Imposible iyan." Sinubukan niya muli at muli na may parehong resulta. Ilang customers ang tumingin. Mumunguya ng kanyang mga ngipin, kinuha ni Clara ang isa pang card, at ito ay declined din. Sa huli ay binayaran niya ito gamit ang huling ilang bills na nasa kanyang designer purse. Ang kanyang mukha ay nagnininga sa kahihiyan, ngunit hindi pa rin niya naintindihan. Nang umalis siya, galit na galit siyang tumawag sa kanyang bangko. Ipinaliwanag ng executive sa magalang na boses, "Ma'am, lahat ng account sa Vance Estate ay pansamantalang frozen sa utos ng executive, Ginoong Reyes. Ito ay mga routine evaluation at probate procedures. Walang kakaiba." Sumabog si Clara. "Ang perang iyan ay akin. Ilabas mo na ngayon." "Paumanhin po, ma'am." "Wala po sa aking mga kamay." Ibinaba niya ang telepono ng may galit, ipinukpok ang kanyang kamay sa steering wheel ng kanyang SUV. Ang hindi pa niya pinaghihinalaan ay ang hindi nakikitang pader na ito ay eksaktong bitag na inihanda ni Julian. Dumating si Clara sa mansyon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Sa sandaling isinara niya ang pinto, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang interior designer ay lumitaw sa screen. Isang lalaki na sikat sa Pasig sa kanyang mga minimalist renovations. Sinagot niya ng may pag-aatubili, ang galit ay nakakabara pa rin sa kanyang lalamunan. "Clara, may problema tayo," sabi ng designer, ang kanyang tono ay tuyo. Hindi na nakakabighani tulad dati. "Pumunta ang aking team upang simulan ang paggiba ng aklatan, ngunit pinigilan kami ng isang process server na may court order, isang temporary injunction na nilagdaan ng executive ng testamento." "Imposible," sigaw niya, paikot-ikot sa sala, ang kanyang mga takong ay nagkiklik sa marmol na sahig. "Ang aklatan na iyan ay akin. Ang bahay ay akin. Lahat ay akin." "Well, legal, hindi," sagot niya ng malamig. "Hanggang sa maayos ang probate, hindi namin maaaring hawakan ang isang brick. At binabalaan kita, Clara. Ang aking team ay nagbabayad bawat oras. Mayroon na akong malaking invoice para sa nawalang oras." Binaba niya ang telepono nang hindi naghihintay ng tugon. Ang katahimikan ng bahay ay umalingaw-ngao ng mas malakas kaysa sa kanyang mga sigaw. Halos hindi pa siya nakahinga nang may isa pang tawag na dumating. Ang luxury car dealership. "Ginang Vance," sabi ng salesman, ang kanyang tono ay mix ng naiinis at formal. "Ang 72 oras na hold sa iyong deposit para sa Ferrari ay lumipas na. Kailangan namin ang natitirang bayad ngayon o ilalabas namin ang sasakyan sa isa pang buyer. Ang deposit, tulad ng alam mo, ay non-refundable." Hinawakan ni Clara ang kanyang telepono nang mahigpit na halos lumubog ang kanyang mga kuko sa case. "Hindi, akin ang kotse na iyan. Nilagdaan ko na ng walang buong bayad." "Hindi po," sagot niya ng matipid. Natapos ang tawag. Ibinato ni Clara ang telepono sa sofa, nanginginig sa galit. Mula sa pagiging bagong millionaire queen, ay naging isang babaeng nakulong sa isang hindi nakikitang haula na may mga bayarin na nagtatambakan at mga account na frozen. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tawagan muli ang bangko. Pagkatapos ay ang opisina ni Ginoong Reyes. Walang nagbigay sa kanya ng sagot na gusto niya. Inuulit ng lahat ang parehong bagay. Mga legal na proseso, pagtatasa ng asset, mga probate timeline, mga burokratikong salita na parang martilyo sa kanyang pagmamataas. Ang mga kaibigan sa party ay nagsimulang mawala. Walang sumagot sa kanyang mga text. Walang nagbalik ng kanyang mga tawag.
Ang bahay, na ilang araw bago ay umuugong sa musika at mga toast, ay ngayon ay walang laman, napakalaki, tahimik, isang mausoleum ng kanyang kayabangan. Si Clara, desperado, ay binuksan ang isang bote ng mamahaling alak at nagbuhos ng sapat na baso. Naglakad siya sa mga hallway na tinitingnan ang mga litrato ni Julian, ang mga litrato niya at ako sa aming mga biyahe sa pangingisda, ang mga litrato ng pamilya na nagtipon para sa nakaraang Pasko. Nang may galaw ng paghamak, pinunit niya ang isa sa mga litrato mula sa pader at itinapon ito sa sahig. Nabasa ang baso. Walang silbing matanda, bulong niya. Nakatago ka siguro sa kung saan, nagugutom. Ang hindi niya alam ay mula sa Biakon Motel, naririnig ko ang mga ulat ng abogado at nananatiling tahimik, tulad ng pinlano ni Julian. Bawat hakbang na ginawa ni Clara, ay lalo siyang naglubog sa bitag na hinabi ng aking anak nang may katumpakan ng isang chess master. Ang kanyang pagbagsak ay nagsisimula pa lamang. Sa ikalimang araw, ang mansyon ay hindi na isang palasyo, kundi isang marangyang bilangguan. Ang pantry ay naubos. Ang mga supply ng party ay humihingi ng agarang bayad. At ang interior designer ay nagpadala ng liham na nagbabanta ng legal na aksyon kung hindi niya babayaran ang kanyang singil para sa mga nawalang oras. Ang red Ferrari ay nadula sa kanyang mga daliri na ibenta sa isa pang buyer. Tiningnan ni Clara ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang walang bahid dungis na pansuit ay hindi na nakatago ang mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata o ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang mamahaling makeup ay hindi makatago ang takot, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naintindihan niya na siya ay nag-iisa. Nang araw ding iyon, gumawa siya ng desperadong desisyon upang hanapin ako. Ipinagmaneho niya ang kanyang AC sa lungsod na parang isang nasugatang leon. Kumatok siya sa mga pinto na dati niyang minamaliit. Pumunta siya sa mga bahay ng mga dating kaibigan ni Julian, mga taong kilala ko sa buong buhay ko. Sa bawat paghinto, natanggap niya ang parehong sagot. Paumanhin, Clara. Hindi namin nakita si Elena. Ang ilan ay hindi man lang siya pinayagang makapasok sa pintuan. Ang iba ay halos hindi ito binuksan upang magbigay ng isang negatibong sagot bago ito isinara sa kanyang mukha. Ang babaeng nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang millionaire heiress ay ngayon ay isang hindi welcome na bisita. Ipinagmaneho niya patungo sa kapitbahayan kung saan ako nanirahan sa aking mga unang taon, kasama ang kanyang biyenan sa isang simpleng maliit na bahay na may mga puting pader. Doon, tinanong niya ang mga kapitbahay, ang babae sa corner store, ang mechanic sa kanto. Lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay. Wala kaming alam tungkol sa kanya. Sa katotohanan, ang ilan ay nakatanggap ng diskretong mensahe mula sa abogado na humihiling sa kanila na manatiling tahimik. Walang gustong makialam at sa kaibuturan, alam ng lahat na hindi ko karapat-dapat ang paraan ng kanyang pakikitungo sa akin. Tinapos ni Clara ang kanyang paghahanap sa Rizal Park, nakaupo sa isang bangko, ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga kamay. Ang araw ng hapon ay sumisikat sa mga namumulaklak na puno, ngunit para sa kanya, lahat ay kulay abo. Paano ito nangyari, sabi niya sa kanyang sarili. Mayroon ako ng lahat at ngayon ay wala akong anuman. Ang matandang iyon, siya ang may hawak ng susi. Kailangan niya. Samantala, ako ay nasa Biakon Motel pa rin, ang aking telepono ay patay, nagbabasa ng isang lumang aklat ng kasaysayan na dinala ko. Bawat pahina na binubuksan ko ay isang paalala ng sinabi sa akin ni Julian. Inay, magtiwala ka sa sistema na binuo ko. Tinawagan ako ni Ginoong Reyes mula sa kanyang opisina na may update. Ang kanyang boses ay pigil na parang may nanonood ng isang isda na nahihirapan sa isang lambat. Wala nang kaibigan si Clara, Elena, desperado na siya. Hinahanap kanya sa lahat ng dako. At kapag ang kawalan ng pag-asa ay lumampas sa pagmamataas, doon nagsisimula ang tunay na endgame. Umupo ako doon nang nag-iisip, nakatingin sa dilaw na lamparan ng motel. Alam ko na darating ang sandali upang harapin siya, ngunit hindi ito sa aking mga termino o sa kanya. Ito ay sa mga termino ni Julian. Ang opisina ni Ginoong Reyes ay nasa isang makasaysayang gusali ng Greystone sa Maynila. Naglakad ako sa opisina na iyon ng 12-dosenang beses,
kasama si Julian, noong bata pa lamang siya na nangangarap na ilunsad ang kanyang unang software company. Nang gabing iyon, ang babaeng pumasok ay hindi ang marangal na biyuda ng isang matagumpay na negosyante, kundi isang talunang babae. Dumating si Clara na may makeup na nagkalat, ang kanyang buhok ay gulo, at isang kulubot na blazer na nakakita ng mas maraming sofa kaysa sa mga closet. Hindi na siya ang reyna ng Kalye Salcedo. Siya ay isang kastaway na naghahanap ng life raft. Ang receptionist ay tumingin, nagulat na makita siya sa ganoong estado. Magandang gabi, ma'am. May appointment po kayo? Wala, sagot ni Clara sa isang hoarse voice. Ngunit kailangan kong makipag-usap kay Ginoong Reyes ngayon. Tinanggap siya ni Reyes sa waiting area. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa, profesional, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang malapit ng magbunyag ng isang matagal ng nakatagong lihim. Clara, sabi niya ng mahinahon. Mangyaring umupo ka. Bumagsak siya sa silyang gawa sa balat, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga tuhod. Ginoong Reyes, kailangan mo akong tulungan. Wala akong access sa anuman. Ang aking mga card, ang aking mga account, sinasampa ako ng kaso ng mga vendor. Hindi ako makagalaw ng kahit isang piso. Tama iyan, sagot niya ng malamig. Ang mga asset ng estate ay napapailalim sa isang panahon ng pagtatasa. Ito ay standard procedure. Huwag kang magsalita sa akin tungkol sa mga procedure, sigaw niya. Nagtatrabaho ka para sa akin. Ako ang tagapagmana. Inayos ni Reyes ang kanyang salamin, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at tiningnan siya ng direkta. Iyan ang punto, ma'am. Sigurado ka bang narinig mo ang buong testamento? Ang katahimikan na sumunod ay nagpatigil sa kanya. Kumurap si Clara, nalito, na parang biglang nagbago ang mga rules ng laro. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Tumayo ang abogado at kinuha ang isang itim na briefcase. Mula dito, kumuha siya ng isang makapal na sobre ng papel na selyado ng pulang wax na may ring ng aking anak na si Julian. Inilagay niya ito sa harap niya ng dahan-dahan na parang naglalagay ng dinamita sa mesa. Ang dokumentong ito, Clara, ay ang kodisil na iniwan sa akin ng iyong asawa. Ito ay bubuksan lamang kung nabigo kang tuparin ang clause, upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang ina. At maniwala ka sa akin, nabigo ka sa pinakamalupit na paraan. Lumamunok ng malalim si Clara. Inabot niya ang isang kamay ngunit huminto na parang natatakot na baka masunog siya ng sobre. Iyan ay hindi totoo. Iniwan sa akin ni Julian ang lahat. Umiling si Reyes. Iniwan ka ni Julian ng isang pagsubok at nabigo ka. Ang epekto ng mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sledgehammer. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha, ngunit hindi ng tunay na kalungkutan. Sila ay luha ng takot. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ako ng dahan-dahan ngunit matatag, nakasuot ng parehong navy blue suit na sinuot ko sa kasal ng aking anak. Nakita ko ni Clara at ang kanyang mukha ay nagkautal-utal sa matinding takot. Ikaw, nautal niya. Ngunit sinabi ng lahat na nasa nursing home ka. Tumayo ako sa harap niya na walang sinasabi. Hindi ko kailangan ng mga salita. Sapat na ang katahimikan. Ang pagpunit ng sobre ay pumuno sa silid na parang nakakulong na kulob. Kinuha ni Reyes ang isang solong piraso ng papel na nakatiklop sa dalawa, nakasulat sa malinaw at matatag na sulat kamay ng aking anak. Ibinuklad niya ito sa mesa ng may pagkadignidad ng isang hukom na malapit nang magbigay ng hatol. Si Clara ay nanood sa kanya na parang nanonood ng isang guillotine na dahan-dahang bumababa. Nanatili akong nakatayo sa likuran niya, ang aking mga kamay ay magkadikit, ang aking mga mata ay nakapako sa papel. Ito ang kodisil sa huling testamento ni Julian Ramos, basahin ng abogado sa isang malalim na boses. Ito ay ituturing lamang na balido kung ang taong pinangalanan ko bilang aking tagapagmana ay nagpakita ng paghamak sa aking ina, si Elena Ramos, o nabigo sa kanyang tungkulin na protektahan ang alaala ng aming pamilya. Sa gayong kaso, ang lahat ng itinatadhana sa unang dokumento ay agad na magiging null and void. Naramdaman ni Clara ang panginginig.
Iyan ay kasinungalingan. Hindi kailanman susulat si Julian ng ganoon. Tiningnan siya ni Reyes ng mahinahon. Isinulat niya iyan sa sarili niyang kamay, ma'am. Naroroon ako nang lagdaan niya iyan. Nagpatuloy ang abogado. Kung ang codicil na ito ay activated, inutusan ko na ang lahat ng aking assets, shares, account, at properties ay maging bahagi ng Vance Legacy Trust. Ang nag-iisang administrator at kustodyan ng trust na ito ay ang aking ina, si Elena Ramos. Nakatayo akong parang nagyelo, may malaking bigat sa aking dibdib. Iniwan ako ni Julian ng lahat, hindi para sa aking sariling kapakinabangan, kundi upang protektahan ang aming binuo ng magkasama. Ipinukpok ni Clara ang kanyang mga kamay sa mesa. Hindi iyan totoo. Ang yaman na iyan ay akin. Ako ang kanyang asawa. Dahan-dahang tinapik ni Reyes ang mesa gamit ang kanyang hintuturo, idinidiin ang huling clause. Ang aking asawa, si Clara Sanchez, ay makakatanggap lamang ng buwanang stipend na 3,000 sa kondisyon na siya ay magpapanatili ng verifiable employment. Kung siya ay tumanggi, ang trust ay mapapawi sa lahat ng obligasyon sa kanya. Ang katahimikan ay napakakapal na maaari mo itong putulin ng kutsilyo. Si Clara ay natigilan, walang hininga. Ako naman, naramdaman ko ang aking mga balikat na nabibigatan ng kalungkutan sa loob ng maraming linggo na umayos. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, huminga ako ng malalim at tiningnan ang aking manugang ng direkta sa mga mata. Ibaba niya ang kanyang tingin, hindi kayang salubungin ang aking mga mata. Hindi na siya ang mayabang na babae na nagtaboy sa akin sa kalye. Siya ay isang talunang figura lamang, nakulong sa kanyang sariling kasakiman. Inilagay ni Ginoong Reyes ang dokumento sa isang leather folder. Ito ang tunay na testamento ng iyong asawa, ma'am. At gusto mo man o hindi, sinusuportahan ito ng batas. Kinuyom ni Clara ang kanyang mga kamao sa galit. Ito ay isang bitag. Isang dumb trap. Lumapit ako sa kanya at sa isang kalmado, ngunit matatag na boses ay sumagot, hindi ito bitag, Clara. Ito ay hustisya. Ang hustisya ng isang anak na kilala ang babaeng nakasama niya sa buhay. Napuno ang kanyang mga mata ng walang magawang luha. Ang mundong salamin na binuo niya sa loob ng ilang araw ay nabasag sa harap niya na may isang piraso ng papel. Nakatayo si Clara sa labas ng opisina na parang tinamaan ng isang hindi nakikitang bala. Sa labas, patuloy ang lungsod. Ang mga busina ay umalinggaw sa highway, ang mga tao ay bumibili ng hotdogs mula sa isang vendor sa kanto, ang pagmamadali sa Maynila. Ngunit para sa kanya, lahat ng ito ay tunog malayo, muffled. Sumakay siya sa kanyang AC, ngunit hindi ito sinimulan. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa mga mensahe, naghahanap ng isang lifeline. Ang nakita niya ay mas malupit pa sa testamento. Ang designer ay humihingi ng agarang bayad para sa kanyang oras. Ang dealership ay nagkumpirma ng pagkawala ng Ferrari deposit. Ang mga supplier ng party ay nagbabanta na magsampa ng kaso, at ilang kaibigan na nagtuost sa kanyang sala ilang araw bago ay binlock na siya sa social media. Mabigat ang paghinga ni Clara. Lahat ay gumuho. Ang kanyang prestihiyo, ang kinang na buong pagmamalaki niyang ipinagmalaki, ay nawala sa loob ng mas mababa sa isang linggo. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan, ang uri na laging nagpaparaos sa kalye ni Canor Garcia na may mga designer bags. Ang tawag ay natuloy, ngunit ang tugon ay isang malamig na bulong. Look, Clara, ayoko ng gulo. Mas mabuti kung hindi mo na ako tatawagan. Ang click ng telepono ay parang sampal sa mukha. Ibinato niya ang kanyang telepono at ipinukpok ang steering wheel sa galit. Samantala, bumalik ako sa Beacon Motel na may mabigat na puso. Nasaksihan ko ang pagbagsak ni Clara, ngunit wala akong naramdamang kagalakan. Nakaramdam ako ng mix ng kalungkutan at ginhawa. Ang aking anak, mula sa kabila ng libingan, ay naghagis ng lambat ng hustisya. Nang gabing iyon, umupo ako sa kama ng motel, ang lampara ay nakabukas, ang codicil ay paulit-ulit sa aking isip na parang binasa ko ito mismo. Nakita na ni Julian ang lahat. Ang kayabangan ng kanyang asawa, ang kanyang walang hangganang ambisyon, ang kanyang tiyak na pagbagsak.
Kinabukasan, isang tsismis ang nagsimulang kumalat sa lungsod na si Clara Sanchez, ang biyuda ng negosyanteng si Julian Ramos, ay bangkarote, na ang bilyon-bilyon ay hindi kailanman umiral, na lahat ay isang siyam. Sa mga bar, sa mga dinner, sa mga courthouse hallways, inuulit ng lahat ang parehong kwento. Siya, na hindi kayang dalhin ang bigat ng kahihiyan, ay sumubok na harapin ako sa publiko. Dumating siya sa Quiapo Church, kung saan kami ni Julian ay laging nagsisindi ng kandila tuwing All Souls Day. Nakita niya ako doon na nakaupo sa isang bangko na nakatingin sa mga marigold na nagpapaganda sa altar. Lumapit siya ng may pag-aatubili, ang kanyang boses ay basag. Elena, tulungan mo ako, please. Hindi ko kaya ito. Tumingin ako. Walang galit sa aking mga mata, tanging ang dignidad ng isang ina na nakaligtas sa kahihiyan. Hindi ito tungkol sa akin, Clara. Hindi rin ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol kay Julian. At pinagtaksilan mo siya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ko. Doon mismo sa gitna ng simbahan, ang mga parokyano na nagdarasal ay tumingin. Ang babaeng ilang araw bago ay itinapon ako na parang aso ay ngayon ay nagmamakaawa, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sumpa ko, gagawin ko ang lahat. Gusto ko lang makakuha ng kahit kaunti sa nawala sa akin. Ang etyo ng kanyang boses sa Stone Sanctuary ay tunog ng isang pananangis at alam kong nagsisimula pa lamang ang kanyang pagsubok. Ang imahe ni Clara na nakaluhod sa harap ko sa simbahan ay nakaukit sa aking isip. Ang mga bulong ng mga mananampalataya ay naghalo sa amoy ng insenso at ang kumikislap na ilaw ng kandila. Siya, na dating dumating sa mga serbisyo na nakasuot ng designer suits at imported perfumes, ay ngayon ay umiiyak, ang kanyang maskara ay kumalat, nagmamakaawa ng awa na parang isang makasalanan sa kumpisal. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya sa katahimikan. Natutunan ko na minsan ang mga salita ay hindi kailangan. Ang katahimikan ang pinakamalupit na salamin. At sa salamin na iyon, nakita niya ang kanyang sariling pagkawasa. Nang umalis ako sa simbahan, naghihintay si Ginoong Reyes sa akin na may seryosong ekspresyon. Naglakad kami ng magkasama sa plaza kung saan nagbebenta ang mga vendor ng pretzels at kape mula sa mga cart. Nagpatuloy ang buhay ng may karaniwang buzz, ngunit ang sinabi niya sa akin ay nagdala ng bigat ng realidad. Elena, ngayon ay ang unang stage pa lamang, paliwanag niya. Hindi lang nag-iwan ng codicil si Julian. Nag-iwan siya ng mga tiyak na instruksyon, isang uri ng manual para sa kung ano ang darating. Tiningnan ko siya, nagulat. Higit pa? Ano pa ang maaaring nakita ng aking anak? Alam ni Julian na susubukan ng kanyang asawa na lumaban para sa lahat, tooth and nail. Kaya naman gumawa siya ng isang trust, hindi lamang upang protektahan ang mana, kundi upang baguhin ito sa isang bagay na mas malaki. Ang Vance Technology Foundation. Huminto ako sa aking mga yapak. Isang foundation. Tama. Ayaw ni Julian na masayang ang pera sa mga luho. Gusto niya itong pondohan ang mga scholarship, coding bootcamps, at mga educational spaces para sa mga kabataan mula sa mga underprivileged neighborhoods. Kung mabibigo ako ng aking asawa, sinabi niya sa akin. Alam ng aking ina kung ano ang gagawin dito. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malakas. Para bang nagsasalita ang aking anak mula sa libingan, naglalagay ng isang malaking responsibilidad sa aking mga balikat. Nang gabing iyon sa motel, binuksan ko ang folder na ibinigay sa akin ni Reyes. Sa loob ay mga nakasulat na instruksyon ni Julian na may mga diagram, calculations, at maging ang mga pangalan ng mga kapitbahayan kung saan niya gustong pumunta ang mga scholarship. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol ng isang mana. Ito ay tungkol sa pagtupad ng kanyang pamana. Habang sinusuri ko ang bawat pahina, ang kabaligtaran ang ginagawa ni Clara sa mansyon. Desperado, tumatawag siya sa mga kontak, mga abogado, maging isang notaryo na may utang na loob sa kanya. Ngunit lahat sila ay nagbigay sa kanya ng parehong sagot. Ang trust ay hindi mahawakan. Lahat ay legal na irongklad. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay nagtulak sa kanya sa isang hindi inaasahang limitasyon. May nakakita sa kanya sa isang consignment shop,
Palihim na nagbebenta ng mga alahas at designer bags, sinusubukang makakuha ng pera upang mabuhay. Ang eleganteng biyuda ay naging isang impromptu merchant, nakikipagtawaran sa mga mamimili na tinatrato siya na parang sinuman. Samantala, nagsisimula akong maintindihan ang tunay na mensahe ng aking anak. Ang kayamanan ay wala sa mga frozen billions, kundi sa pagkakataong baguhin ang mga buhay. Iyon ang gabi na tumigil ako sa pagiging isang itinapon na matanda at nagsimulang maging isang babae na may misyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang parada ng mga kahihiyan para kay Clara. Sa mga coffee shop sa Tondo, hindi na siya tinatanggap bilang asawa ng milyonere, kundi bilang walking gossip. Sa mga bangketa ng Kalye Jupiter, ang parehong mga babae na dating ngumiti sa kanya ay ngayon ay tinititigan siya at nagbubulungan sa likuran niya. Ang huling straw ay nang sinubukan niyang magbayad sa isang pharmacy gamit ang isa sa kanyang mga frozen card, at ang cashier ay tumingin sa kanya ng may awa. Paumanhin po, ma'am. Hindi po nagpo-proceed. Gusto niyo po bang subukan ang iba? Tumakbo si Clara, ang kanyang mukha ay nagnininga sa kahihiyan. Nang gabing iyon, nagpasya siyang lumaban. Hindi niya hahayaan ang isang matanda, tulad ng tawag niya sa akin sa kanyang galit, at isang abogado na sirain ang itinuturing niyang kanyang kapalaran. Tinawagan niya ang isa sa mga abogadong nagtatrabaho sa anino, sana isa pagmamanipula ng mga paperwork at paghahanap ng mga legal loopholes. Nagkita sila sa isang diskretong restaurant sa Maynila. Gusto kong sirain ang trust na iyan, utos niya sa mababang boses, hinawakan ang baso ng murang alak na kanyang inutusan. Ang lalaki, isang payat na abogado na may matatalim na mata, ay sumagot, hindi ito simple. Ang dokumento ay airtight. Ang iyong asawa ay mayroong top-tier legal advice, ngunit palaging may mga paraan upang pahirapan sila. Mga lawsuit appeals. Paghila ng string sa courthouse. Nagkakahalaga ito ng pera. Pera ang kailangan kong maibalik, sabi niya, kinagat ang kanyang labi. At kung kailangan kong gastusin ang kaunti kong natitira upang muling buksan ang kaso, gagawin ko. Ang hindi alam ni Clara ay inaasahan na ni Ginoong Reyes ang galaw na ito. Nakita na ito ni Julian. Mula sa malayo, pinanood ko siyang lalong lumubog sa web ng aking anak. Samantala, sa Biakon Motel, nakatanggap ako ng tawag mula mismo kay Reyes. Elena, magkaroon ka ng kamalayan na nagsimula na si Ginang Sanchez ng mga legal na galaw. Ngunit huwag kang mag-alala, ang trust ay matibay. Ang tanging magagawa niya ay maantala ang hindi maiiwasan, at habang mas mahirap siyang sumubok, mas lalo siyang malalantad. Ibinaba ko ang telepono na may bukol sa aking lalamunan. Naisip din iyan ni Julian. Ang aking anak, sa edad na 40 pa lamang, ay nagtaglay ng isang kalinawan na kinailangan ko ng buong buhay upang matutunan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi agarang pera, kundi pasensya at estratehiya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pinanood ko ang parada ng mga kotse sa highway mula sa aking bintana ng motel, ang kanilang mga pulang ilaw sa likuran ay nawawala sa malayo. Naisip ko ang kabalintunaan. Ako, isang matanda na may lumang maleta, ay malapit ng pamahalaan ang isang yaman na inilaan upang baguhin ang mga buhay. At siya, na mayroong lahat na nakahain sa isang pilak na plato, ay malapit ng iwanang walang anuman. Ang mga lawsuit ni Clara ay nagsimulang kumalat sa mga korte ng Maynila na parang mga flyers sa hangin. Sinubukan niya ang lahat, nangangatuwiran na ang trust ay balido, na ako ay walang kakayahang pamahalaan ito dahil sa aking edad, na si Julian ay minanipula. Ngunit bawat galaw ay tumama sa parehong pader, ang matatag na plano na iniwan ng aking anak. Ipinaliwanag sa akin ni Ginoong Reyes ng mahinahon isang hapon sa kanyang opisina. Elena, pinatibay ng iyong anak ito na parang isang kuta. Inasahan niya ang bawat argumento, bawat legal na bitag. Nag-iwan pa siya ng malinaw na instruksyon para sa kung ano ang malapit nating ihayag. Tiningnan ko siya na nagulat. Higit pang instruksyon. Sagot niya, binubuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Ibinigay sa akin ni Julian ang isang selyadong folder. Sinabi niya sa akin na maaari ko lamang itong ipakita sa iyo kapag nagsimulang mag-litigate si Clara dahil sa loob ay isang lihim na magbabago sa takbo ng lahat.
Ang aking puso ay kumabog sa aking dibdib habang binubuksan niya ang folder. Sa loob ay ilang dokumento, ngunit sa cover ay isang sulat kamay na liham mula sa aking anak. Agad kong nakilala ang kanyang sulat kamay. Ibinigay sa akin ng abogado ng may paggalang. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Isinulat ni Julian, "Inay, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na ginawa ni Clara ang palaging kinakatakutan ko. Pinagtaksilan niya ang aming alaala at ang aming pamilya. Kaya naman iniwan ko sa iyo, hindi lamang ang administrasyon ng trust, kundi pati na rin ang misyon na protektahan ang iba." Ang aking mga mata ay lumabo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Gusto kong malaman mo na bago ako namatay, nakatuklas ako ng mga bagay tungkol kay Clara. Mayroon siyang mga nakatagong utang, mga madilim na transaksyon, at ang pinakamasama sa lahat. Sinubukan niya akong manipulahin upang ibenta ang kumpanya at panatilihin ang lahat para sa kanyang sarili. Ngunit ang hindi niya kailanman alam ay nagbukas ako ng isang hiwalay na account na inilaan para sa isang mas dakilang layunin upang pondohan ang mga scholarship para sa mga underprivileged youth. Ang perang iyon ay hindi lumabas sa testamento o sa trust. Ito ay nasa ibang lugar sa ilalim ng iyong pangalan. Naghihintay na gamitin ayon sa aking plano. Isang bukol ang nabuo sa aking lalamunan. Hindi lang naghanda si Julian ng depensa laban sa kasakiman ni Clara. Lumikha siya ng isang lihim na sandata, isang nakatagong fund na kahit siya ay hindi kailanman mahahawakan. Pinanood ako ni Reyes ng tahimik, binibigyan ako ng oras upang iproseso ito. Elena, nangangahulugan ito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nasa mga asset na inaangkin ni Clara. Itinago ni Julian ang kanyang tunay na pamana sa isang plano na ikaw lamang ang makakagawa. Habang sinisipsip ko ang bigat ng paghahayag na iyon, si Clara ay lumalabas sa isa pang courtroom, sumisigaw sa langit na siya ang biktima ng isang conspiracy. Nakikinig ang mga abogado ng may kawalang interes. Ang ilan ay alam na sinisilip ng press ang kwento at na ang kanyang pagbagsak ay hindi magiging tahimik. Nang araw ding iyon, nagsimulang kumalat ang kwento sa mga lokal na pahayagan. Testamento ni Julian Ramos, kasama ang trust para sa edukasyon ng kabataan, biyuda, kontestado, ngunit walang matatag na batayan. Nang basahin ni Clara ang mga headline, ibinato niya ang kanyang telepono sa dingding. Ngayon ang bigat ng lungsod ay laban sa kanya at hindi pa rin niya alam ang tungkol sa nakatagong fund na hindi niya kailanman maangkin. Walang awa ang mga pahayagan. Lumitaw ang mga tabloid headlines sa mga newsstands sa buong Maynila. Sakim na biyuda, sinusubukang sirain ang charity foundation na nilikha ng asawa. Inuulit ng mga istasyon ng radyo ang balita at sa mga coffee shop, nagkomento ang mga tao sa pagitan ng mga sipsip ng kape at mga kagat ng scones. Maniwala ka ba sa tapang? Si kawawang Julian ay nag-iisip ng mga bata at siya ay nakikipaglaban para sa mga luho. Ang korte ng pampublikong opinyon ay mas mabilis at mas malupit kaysa sa anumang legal na tribunal. Hindi na makalakad si Clara sa Calle Jupiter nang hindi nararamdaman ang mga mapanlibak na tingin. Ang kanyang tinatawag na mga kaibigan ay tumatawid sa kalye upang iwasan siya. Ang parehong mga tao na dating hinahanap siya para sa mga party ay ngayon ay binubura siya mula sa mga litrato at group chats. Ang huling straw ay nang bumagsak ang kanyang reputasyon, nakita niya ako sa plaza sa harap ng Quiapo Church. Nakaupo ako sa isang bangko na nanonood ng mga bata na humahabol sa mga kalapati at nakikinig sa mga kampana na nagriring para sa ika-600 na serbisyo. Dumating siya na may namumugtong mga mata. Ang kanyang makeup ay halos hindi nakatago ang kalamidad. Naglakad siya ng dahan-dahan na parang bawat hakbang ay may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa harap ko at nang walang pangalawang pag-iisip ay lumuhod. Elena, ang kanyang boses ay halos bulong. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Hindi ko alam na magtatapos ng ganito. Huminto ang mga tao sa paligid namin upang tumitig, curious. Ang ilan ay bumulong, ang iba ay nagkukrus na parang nakasaksi ng isang pampublikong pagpaparusa. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya ng parehong katahimikan na ginamit ni Julian kapag gusto niyang harapin ng isang tao ang kanilang sariling mga pagkakamali.
Suminghot siya, ibinaba ang kanyang ulo. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako kung saan man kailangan. Lalagdaan ko ang kahit anong gusto mo. Huwag mo lang akong iwanan sa kalye. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng awa. Mahirap na hindi. Ang babaeng ito na nagtaboy sa akin sa ulan na may maleta ay ngayon ay nagmamakaawa sa gitna ng Maynila sa harap ng mga estranghero na bigyan ko siya ng tulong. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang aking anak. Naaalala ko ang kanyang boses nang sinabi niya, "Inay, kung pinagtaksilan ka niya, hayaan mo ang buhay na magturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng bigat ng kanyang mga desisyon." Huminga ako ng malalim, tumayo mula sa bangko, at yumuko ng sapat lamang upang makapagsalita sa kanyang tainga. Clara, ang hustisya ni Julian ay hindi upang iwanan ka ng walang anuman. Ito ay upang pilitin kang mamuhay ng may hindi mo kailanman nakilala. Tapat na trabaho. Tumingin siya, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Lumingon ako at lumakad patungo sa simbahan. Malakas ang pagring ng mga kampana na parang selyo ng aking mga salita. Sa likuran ko, nanatili si Clara sa kanyang mga tuhod, pinapanood ng lahat. Ang mga rules ng trust ay malinaw. Si Clara ay makakatanggap ng isang katamtamang buwan ng stipend lamang kung siya ay nagtatrabaho ng isang formal na trabaho at nagsumite ng patunay. Walang luho, walang pabor, walang shortcuts, tapat na trabaho o wala. Nang ipinaliwanag ito ni Ginoong Reyes sa kanyang opisina, halos bumagsak siya sa silyang gawa sa balat. Ako magtatrabaho, nautal niya sa kawalan ng paniniwala. May ideya ka ba kung sino ako? Hindi ko murap ang abogado. Naiintindihan ko ng perpekto. At naiintindihan ko rin ang itinatadhana ng iyong asawa. Verifiable full-time employment o ang stipend ay cancelled. Umalis si Clara na galit, ngunit naghihintay sa kanya ang realidad sa labas. Wala na siyang credit cards o alahas na ibebenta o mga kaibigan na magpapahiram sa kanya ng pera. Ang ingay ng lungsod, ang pagbusina sa mga kalsada, ang mga street vendor na nagbebenta ng mga sausage, ay naghalo sa isang masakit na etyo sa kanyang isip. Maghanap ng trabaho o mapupunta ka sa kalye. Kinabukasan, lumabas siya sa isang Starbucks sa Maynila. Ang manager, isang dalagang may buhok na nakatali sa isang buwan at isang berdeng uniforme, ay tumingin sa kanya at mumiti. "Really, naghahanap ka ba ng trabaho?" Sagot ni Clara, nilamon ang kanyang pagmamataas. "Alam ko kung paano hawakan ang mga customers. Kaya kong mag-waitress, mag-serve ng kape, kahit ano." Inupahan siya, marahil higit pa sa morbid curiosity kaysa sa pangangailangan. Kaya ang babaeng dating nagmamaneho ng mga luxury ego ay napunta sa isang apron na nagsiserve ng mga kapuksino at nagpupunas ng mga malagkit na mesa. Ang unang ilang araw ay matinding paghihirap. Kinikilala siya ng mga customers at nagbubulungan, hindi ba iyan ang biyuda ng negosyanteng si Ramos? Ang nakipaglaban sa mana sa korte. Bawat tasa na inihatid niya ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang uniforme ay masikip, ang kanyang mga paa ay masakit, at ang amoy ng kape ay kumapit sa kanyang mamahaling buhok. Samantala, pinanood ko mula sa malayo, hindi nang may kalupitan, kundi nang may katahimikan ng isang nakakakita sa testamento ng kanyang anak na natutupad. Hindi naghanap ng paghihiganti si Julian. Naghanap siya ng hustisya, at ang hustisyang iyon ay inihahatid sa tuwing sinasabi ni Clara sa isang pilit na boses, "Magandang umaga. Ano ang maibibigay ko sa iyo?" Ngunit ang pang-araw-araw na kahihiyan na iyon ay simula pa lamang. Dahil sa loob ng trust, may isa pang huling hindi na ihayag na clause na magbabago sa kapalaran ng lahat, kasama na ang aking. Ipinatawag ako ni Ginoong Reyes sa kanyang opisina isang maulan na hapon. Ang mga patak ay humahampas sa mga bintana na parang ang langit mismo ay gustong magdagdag ng drama sa sandali. Sa kanyang mesa, sa tabi ng isang pilak na crucifix at isang tumpok ng mga files, ay isang sobre na selyado ng pulang wax. "Ito ang huling dokumento na ipinagkatiwala sa akin ng iyong anak," seryosong sabi ng abogado. Hiningi niya sa akin na buksan ito lamang kapag natikman na ni Clara ang kapaitan ng kanyang sariling pagbagsak. At dumating na ang oras na iyon. Nakaramdam ako ng ginaw.
Nang nanginginig ang mga kamay, sinira ko ang selyo. Sa loob ay isang sulat kamay na liham, maikli ngunit malakas. Si Julian ay nagsasalita sa akin mula sa kawalang hanggan. Inay, kung binabasa mo ito. Ito ay dahil si Clara ay bumagsak na. Hindi ko kailanman nais na sirain siya, kundi upang matuto siya ng halaga ng trabaho at dignidad. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Ang trust at ang foundation ay hindi maaaring umiral nang walang iyong gabay. Ikaw ang tunay na tagapangalaga ng aking pamana. Natahimik ako. Si Julian, sa lahat ng kanyang pagkakita, ay hindi lamang nag-iisip na protektahan ang mana, kundi upang bigyan ako ng layunin. Nagpatuloy si Reyes. Ang huling clause ay nagtatadhana na ikaw, Elena, ay hindi lamang ang administrator. Ikaw ang lifetime president ng Vance Technology Foundation. Walang board, walang politiko, walang biyuda ang makakatanggal sa iyo. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking dibdib. Sa aking edad, nang inakala kong ang natitira na lamang sa akin ay maghintay ng kamatayan sa kalungkutan, binigyan ako ng aking anak ng isang misyon na mas malaki kaysa sa buhay mismo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking kalungkutan na nagbago sa lakas. Ang boses ni Julian ay umalinggaw sa aking alaala. Inay, bumuo ng kinabukasan kung saan hindi na ako kaya. Ngunit habang sinisipsip ko ang paghahayag na ito nang may pigil na luha, naghahanda si Clara ng isa pang desperadong akto. Nang gabing iyon, matapos tapusin ang kanyang shift sa coffee shop, nagkita siya ng palihim sa isang tabloid journalist. Inalok niya ang kanyang bersyon ng kwento, isang conspiracy, isang pagtataksil, isang malupit na biyenan na nag-iwan sa kanya sa kahirapan. Ang hindi niya alam ay ang parehong sobre na katatapos ko lang basahin, ay naglalaman din ng mga evidence recordings, mga contract, mga text messages na nagbubunyag ng kanyang panlilinlang at mga pagtataksil. Nakita na ni Julian ang lahat, maging ang kanyang pagtatangka na maglaro ng biktima. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sumabog ang balita sa Maynila na parang firework. Inilathala ng mga tabloid ang bersyon ni Clara. Biyuda, nag-aangkin ng conspiracy, biyenan, iniwan siyang walang-wala. Ngunit bago pa kumalat ang kanyang naratibo, nagpatawag si Ginoong Reyes ng isang press conference sa parehong silid kung saan binasa ang testamento ilang linggo bago. Naroroon ako na nakaupo sa harap na may huling sobre ng aking anak sa aking mga kamay. Ang mga camera flashes ay nakakasilaw. Ang mga bulong ay pumuno sa hangin. Nang dumating ang aking turn na magsalita, dahan-dahan kong binuksan ang folder at ipinakita ang mga dokumento. Ang aking anak na si Julian, sabi ko sa matatag na boses, ay hindi naif. Alam niya kung ano ang darating. Narito ang patunay. Mga lihim na account ni Clara, mga pagtatangka na ibenta ang kumpanya sa likod ng pamilya. Mga mensahe kung saan niya ako tinutukoy bilang isang balakid. Nagkumpulan ang mga reporter sa mga kopya na ipinamahagi ni Reyes. Ang katotohanan ay mas mabilis na naglalakbay kaysa sa anumang kasinungalingan. Si Clara, na nasa likuran ng silid kasama ang kanyang makeshift lawyer, ay tumayo at sumigaw, lahat ito ay setup. Gusto nila akong sirain. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang ebidensya ang nagsalita. Nang hapong iyon, nagbago ang mga headline. Pamana ni Julian Ramos, protektado, ebidensya laban sa biyuda, inihayag. Naintindihan ng buong lungsod ang kanilang pinaghihinalaan noon pa, na sa likod ng mga luho ni Clara, ay walang anuman kundi walang laman na ambisyon. Samantala, sa isang bagong pininturahan na community center sa Sampaloc, ininagurasyon namin ang unang sanggay ng Vance Technology Foundation. Ang mga kabataan na nakasuot ng luma na school uniforms ay nagkumpulan sa paligid ng mga bagong computer. Ang liwanag sa kanilang mga mata ay isang refleksyon ng pag-asa. Kinuha ko ang mikropono gamit ang matatag na mga kamay. Nangarap ang aking anak ng isang kinabukasan kung saan ang talento ng mga batang ito ay hindi mawawala dahil sa kakulangan ng oportunidad. Ngayon, ang pangarap na iyon ay nagsisimulang magkatotoo. Ang palakpakan ay isang dagundong. Ang ilang tao ay umiiyak. Ganoon din ako. Si Clara, nalaman ko kalaunan, ay nakakuha ng permanenteng trabaho sa coffee shop.
Nandoon pa rin siya, gumigising ng maaga, nagsaserve sa mga customers na nakakakilala sa kanya, nagbabayad ng kanyang mga bayarin sa pawis ng kanyang noo. Hindi siya nabubuhay sa kahirapan, ngunit hindi rin siya nabubuhay sa luho. Siya ay nabubuhay sa eksaktong balanse na gustong ipataw sa kanya ni Julian, natututo kung ano ang ibig sabihin ng kumita ng bawat piso. Ako naman, nakahanap ng layunin. Hindi na ako ang matandang itinapon na may maleta sa ulan. Ako ang tagapangalaga ng isang pamana, ang tulay sa pagitan ng pananaw ng aking anak at ng pag-asa ng isang bagong henerasyon. Bawat gabi kapag nilolock ko ang aking opisina sa foundation, tinitingnan ko ang isang litrato ni Julian. Ang kanyang malawak na ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng buhay, at ibinubulong ko sa kanya, anak, nagawa mo. Nasaan ka man, makakapagpahinga ka ng madali. Naihatid na ang iyong hustisya. Ang kwento ay natapos ng walang madugong paghihiganti o kamanghamanghang parusa. Natapos ito ng may hustisya. Natutunan ni Clara firsthand na ang madaling pera ay hindi nakakabuo ng paggalang, at na ang kayabangan ay laging nakakatugon sa kanyang limitasyon. Ako naman, naintindihan ko na ang tunay na mana ng isang anak ay hindi kayamanan, kundi ang layunin na iniiwan niya para sa mga nabubuhay. Ngayon, ang foundation ay nagtataglay ng pangalan ni Julian at nagbubukas ng mga pinto kung saan dating may mga pader lamang. Iyan ang tunay na tagumpay. Ano sa tingin mo? Sapat ba ang parusang natanggap ni Clara o nararapat siyang mas malala? Ipaalam sa akin sa mga komento. Mag-like kung ang kwentong ito ay nagpakilo sa iyo at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwento kung saan itinuturo sa atin ng buhay na ang pasensya at dignidad ay laging nagtatagumpay laban sa ambisyon.